Pagalingan kami ngayon ng Pagalingan. produkto. Hmm. Produkto ko, Sino ang mga naging produkto mo? Rico Puno, Sharon Cuneta, Ray Valera, Jamie Rivera, si Marco Sison, si Jojo Alejar, Anthony Castello, sila Asin, Freddy Aguilar. Ito magandang story. Freddy Aguilar, ikaw din na nag-ano. Ang underground ko, sumikat worldwide Hmm. na sinanap ko sa Sony, itong artist na ito. Walang iba kundi si Sara Balabagan. Aha. Sara Balabagan, nagkakaso yan eh. Yung may pinatay siya sa Apo Hiking Society. Danny and Buboy. Tito Vic and Joey. Pero hindi pa sila Tito Vic and Joey. Soto Brothers ang pagkakilala sa kanila kasi Tito, Val, and Vic. Si Joey De Leon nandoon din pero may katandem na iba na Joey and Ricky naman sila. Talagang walang-wala pa sila noon. Gusto kong marinig ang kwento mo, Kakwentay. Gusto kong marinig ang payo mo, Kakwentay. Napakarami niyang napasikat ng mga celebrity ngayon, mga composer, singer, artista. Halos lahat ng mga sikat ngayon sa industriya natin ay dumaan sa kanya. Mapalad tayo mga Kakwentay dahil pinagbigyan tayo. Excited na ako ipakilala sa inyo. Ito na si Sir Tato Malay. Magandang hapon sa'yo. Saan ka nang alam ko na makadaop ang palad ko kayo. Sir Tato, anong taon po kayo nagsimula sa music industry po? At kung paano pa kayo nasama sa music Sa industry music. Wala akong kabalak-balak noon sa music industry. Mahilig ako sa music, pero magtrabaho sa music industry o sa recording company, wala akong balak. Talagang ang nangyari sa akin noon, nagtrabaho ko sa ABS-CBN nung bago mag-martial law. Anong taon po yun? 1971. Tapos 1972, nag-martial law. Nagsara. So nawala lang ako ng trabaho. PA ako dati sa ABS-CBN. Now, nung wala akong trabaho, naghihintay kami na ano na mangyayari, magbubukas pa kaya? Mukhang hindi na yata magbubukas. No? So may isang estasyon na kung saan pumunta yung mga executive ng ABS-CBN at doon nagbuo sila ng bagong estasyon na mga taga-ABS din dati. So, sumama ako. Pero hindi lang ako matanggap as a regular employee kasi puno na yung staff nila. Nag-apply ako. Meron akong nakilalang director na nagpresenta ako na maging assistant niya. So, isa ako sa mga assistant niya. 4 kami. Pero, sige, binigyan niya ako ng chance. But anyway, lumipat kami sa Channel 13. Karoon ako ng mga programa. Kasama ko yung director nga na pinagsisilbihan ko noon, si Rolly Grande, Direct Rolly Grande. Ang mga programa namin noon, okay lang. Ewan ko kung alam mo yung okay lang. Ang okay lang noon, ang mga stars noon, hindi pa sikat sila. Pero ang unang mga lumabas na mga stars noon, Apo Hiking Society. Yung tatlo, si Jim, Danny, and Buboy. Tapos nandun din, Tito Vic and Joey. Pero hindi pa sila Tito Vic and Joey noon. Kasi doon po nag-start din sila, di ba? Doon din, Tito, Soto Brothers ang pagkakilala sa kanila kasi Tito, Val, and Vic. Hindi pa si Joey De Leon wala pa si Joey De Leon. Si Joey De Leon nandoon din pero may katandem na iba na DJ doon sa dating istasyon ng ABS-CBN, si Ricky Manalo Jr. So, Joey and Ricky naman sila. Kasi parang ano yun eh, bubble gang eh. Kanya-kanya silang portion doon, yung mga grupo na yun, kanya-kanya silang jokes. Doon ko nakilala yun sila Tito Soto, Vic Soto, sila Joey. So talagang walang-wala pa sila noon, hindi pa sila kilala. So lahat kami noon, baguhan. Pati Apo Hiking. Suntok sa buwan lahat Apo Hiking, pakanta-kanta lang ng kung ano-ano lang. Although, mga kanta nila, ang kinakanta nila yung mga composition. Yung Tito Vic and Joey, wala pa. Soto Brothers, iba ang style nila noon. Joey and Ricky, iba rin yung style. So anyway, doon ko sila una nakilala. Hanggang may kumuha sa akin na isang producer doon, si Tony Tuviera. Sabi niya, Tato, wala ka naman masyadong ginagawa dyan kay Rolly kasi dami nyo dyan eh. So binigyan niya ako ng chance maging PA talaga doon sa Channel 13. So ang mga programa ko noon, Sumasa Inyo Gloria Romero, yan ang misis ko, Ronald Remy,
At saka si Connie Angeles. Puro hindi ko na mga alam yan, Hindi mo alam yan. Bata ka pa. Wala ka pa noon. Hindi Wala ka pa pa ako nun. pinapanganak. Wala pa ako nun. Tapos, may programa kami noon, Hitmakers. Vicor ang producer. Okay. So, akong PA doon. So, ako yung nagko-coordinate doon sa station. So, sila yung black timer namin. So, parang kino-coordinate ko yung lahat ng mga kailangan nila para sa ano. Hanggang nakita ko nila Orly Ilacad. Na sabi nila, alam mo ikaw, ang dami mo nakilala dito sa business na ito. Magtrabaho ko nga sa amin sa recording. Galing nga. Sabi ko, ayoko sa recording. Sarap ng buhay ko dito sa TV. Sabi ko, eto ang dream ko. TV talaga eh. Sabi niya, hindi, magsubukan mo lang. Kasi sayang yung contact mo eh. Mukhang marami Kasi ka dahil mo matutulong. kakilala eh. Oo, kailangan namin ng promotions manager eh. Sa TV and radio eh. So, marami ka na connection. So parang trabaho sa ginamit amin. ka rin nila kasi marami kang connection eh. So, sabi ko, ayoko. Hindi Ayaw ko mo feel talaga. yan. Kasi gusto mo sa TV ka talaga. Masarap sa TV. Masarap dun eh. Iba talaga yung dating doon eh. Hindi mo alam kung ano mangyayari. So, ngayon, makulit sila. Sila Kinukulit ka. Aster Amoyo, Oo. sabi nila Norma Pitana. Sige na, Tato, magano ka na sa amin. Subukan mo lang. Nakasama rin pala si Tita Aster. Oo. Si Aster, assistant siya dati ni Norm Hapitana eh. Meron siyang YouTube channel, di ba? May YouTube channel din siya. Kaya lang, Ganito rin yun eh. guess mo ako na, Aster, pagkatapos ito, marami rin akong Tita Aster, pag-uusapan. ayun po. Ayan. Anyway, so, eto ngayon. Pinagbigyan ko. Pumasyal ako. Tapos sabi ko, dito pala sila Tito Soto. Kasama ko sa TV pala yan. Kita-kita rin kayo doon. Boss si Tito ng production eh. Siya ang pinaka-head ng Vice President production, yung mga local music eh. So sabi ko, okay. Mukhang interesting naman. Pero sabi Okay ko, naman. subukan ko, 3 months siguro, ganyan. After 3 months, kung ayaw, balik ako Balik TV. ka sa TV. So 3 months na yun eh, naging Nag-enjoy ka na. 30 years. Sorry ko. 3 months lang yung Naging 30 years. ako eh. Mali So, pala yung pagkaano mo. Oo, hindi na ako bumalik sa TV. Talagang nagustuhan ko sa Nag-enjoy ka na, recording. oo. Kasi noon, nung nandun ako, promotions ako eh. Aba, yung mga unang kanta na binigay sa akin, promote ko eh. Kasi ang kanta doon, di ba naka 45 yan eh. Alam mo yun eh. Kasi ako, may pagmamalaki ko yung sarili ko in terms of naranasan ko yung 45, yung maliit na plaka, yung 33, tapos yung cassette, nauso yung cassette. Nung nawala na yung plaka, cassette naman. Tapos naging CD. Alam mo, nadaanan ko yung lahat. evolution na yan. Kasi hindi namin nalalaman, hindi namin alam kung ano mangyayari sa music industry. Sabi ko, magbabago na naman to. Hanggang naging digital na. Sabi ko, wala na tayo binibenta rin. Ang interest ako talaga sa radio, TV. Kasi yun ang kuno eh. Okay. Ang hirap sa radyo, lahat gusto pumasok sa radyo. Lahat ng mga record companies. Record company. Lahat ng record company labanan yan. Pumasok Ang sa tanong radio. dyan eh, paano mo mape-penetrate yan na ikaw ang pagbibigyan nila, natutugin nila, yung mga kanta na galing sa kumpanya mo, na ikaw ang papaboran nila. Parang ano kayo doon, parang sinasamba kayo ng mga record label kasi kayong may hawak ng ano eh. Hindi, ito nga, ako yung nasa kamay ko. Nasa kamay mo yung kapalaran. Ang kapalaran. Kapalaran ng kanta. At saka ng singer. At saka nung kikitain ng record label. Lahat. Parang ikaw yung sasambahin talaga nila. Kasi hindi ko mapahit yan. At 2 months lang ang kailangan kong gawin para mapahit yan. 2 months or less. Pag hindi ko nagawa yan, tapos na ang boxing. Baka wala pang 2 months eh, hit song na. Pag either mag-hit or wala. Kailangan pag pinasok ko doon, 1 week pa lang, may trend na kung mag-hit o hindi. Para malaman ko kung anong strategy na papalitan ko o gagawin. So talagang sakit ng ulo ko yan. Pag di pala nag-hit yung isang kanta, ipapalitan na ng bago. Hindi, actually, ganito lang yan eh. Hindi na 2 months. Alam mo, 1 day lang. 1 day lang. Pag walang nag-request sa radyo, walang tumawag, naglag ka na agad. Tanggalin ang lakagay sa playlist yan. Kasi alam mo, ang radyo, ang higpit pala, no? mahigpit ang radyo kasi ang playlist ng radyo, puro ano na yan, hit. Kumbaga, ayaw nilang tanggalan ng isang ano yan, para mapagbigyan ka lang. Kasi nire-request ng mga listeners yan. So pag
may papasok na bago yan, may tatanggalin silang Na isang isang kumikita lang sa component. kanila, na mawawalan sila ng Oo, market ng listener Grabe 'pag ang lakas ng tinanggal radyo yun. talaga nung araw, ano? So, labanan yan talaga. I mean, gano'n ang Mm. eksena nun. So, pagalingan kami ngayon ng Pagalingan. produkto. Mm. So, ang tanong diyan is, yung mga produkto ko ba? Oo. Produkto ko, Sino ang mga naging produkto mo? Rico Puno, Rico Puno. Rico J. Bago nag-ano si Rico G. Puno, 'di ba hindi pa siyang kilalang-kilala? Hindi, ganito okay, bigyan kita ng background kay para may Rico at saka Rico. ako. Alam mo Kay ako, Rico. karamihan ng mga pag-uusapan natin ngayong hapon, ngayong araw na ito, karamihan ng mga singers na tinulungan ko, Na sumikat. halos lahat sila, nung na-meet ko o nakilala ko, hindi pa sila sikat, hindi pa sila kilala, Mga- walang pangalan. Oo. Talagang titignan mo ganyan, Walang-wala pa talaga. sisikat siya. Oo, Ito, parang gano'n. parang May ganun. pag-asa pa. Pero Anyway, tignan mo naman ngayon. anyway, ito na yun Ito, ayun, si Rico, ito Ah. yung pinaupuan natin ngayon. Parang ganito. Pumupunta dito sa akin si Rico mo. Dito? Oo, nung hindi pa sikat yan, dahil binubook ko yan kung saan-saan kasi sikat na siya sa mga bar, pero wala pa siya recording noon. Mm. So sabi ko, Rico, meron tayong show. Kaya lang, kain ka muna sa bahay para dadaan mo na So, dito, upo yan. Tapos kakain yan doon. Tapos, sakay na sa kotse ko. Tapos, punta lang kami kung saan may show. Ganun ang kuha namin ni Rico. Hanggang nag-recording artist nga siya ng Vicor. Sikat na natin. So, nakita ko siya. Vicor din pala siya. Oo. Pero nung time na yun, na binubook ko siya, wala pa ako sa Vicor. Sa TV pa ako noon. sa Kaya TV pa. nakilala ko siya sa TV. Nakilala mo siya. Oo. Alam mo sa TV dati, pag nag-guest yan katapos ng guesting niya wala pa siyang kotse noon. Oo, wala pa. Tato, samahan mo naman ako sa gate kasi mag-aabang ko taxi. Oo. Yan dyan, GMA7, kunyari, ganyan. So, ayaw niya yung nag-iisa siya nag-aabang. So, sasamahan ko siya. Kasi kahit pa paano, may pangalan na siya eh. No, hindi wala pa. Pero Wala pa. wala lang. Gusto lang niya may kasama siya habang hanggang eto na. Nung sumikat siya, na-invite kami sa Malacanang. Ang kasama ko noon si Freddy Aguilar. Fred Aguilar, hindi pa rin sikat. Hindi pa masyado. Nung nasa Malacanang kami, kasama ko noon nando si Rico J. Ito nga, yung storya namin noon. Nung pagkatapos ng party, nung sa Malacanang, Malacanang. di madaling araw na, nung sinabi ni Imelda na, pwede lang kayong umuwi. Ganyan, thank you for coming. Anyway, sabi ni Rico sa akin, Tato, sumama ako. Sasama pa ba kita rito? May kotse ka na. Hindi. May kotse na siya ng time na yan. May kotse na siya. Sumama ako sa parking lot para ako ayoko naman maglakad na mag-isa. Pagdating ko doon sa parking lot, kita ko Mercedes Benz na bago. Biro mo, taxi ka na noon. Ngayon ihahatid lang kita sa Mercedes Benz. Nung time na yun, sumikat na yung yung alaala nung tayo'y mag-sweetheart yung pa, namamasyal pa sa luneta, na walang pera. Sumikat na yun. Alaala nang tayo'y mag-sweetheart pa. Yung bagong susunod na single, sabi ko, paano ko papasikatin ito? Parang pagsimbahan ito mga kinanta ni Rico. Yung, bakit ba ganyan ang buhay ng tao? Ikaw pala ron. Bakit ba ganyan ang buhay ng tao? Yung Kantang Lupa na sumikat. Sabi ko parang pagsimbahan ito mga kanta na ito. Sabi ko parang hindi tama o ugma doon sa image niya kasi image ni Rico bastos eh. Sabi ko paano niniwala sa napuwersa ako na dalhin ko sa kung una, bala ko nga, sabi ko hindi ka sa radyo ko dadalhin, sa simbahan ko dadalhin. Ibibigay ko sa mga choir member doon. Para sila pakantay mo sana. Kantahin ninyo sa simbahan. Baka ma-promote na kahit paano. Pero hindi gano'n nangyari. Hindi nangyari gano'n. Nung dinala ko sa radyo, yun na, sumikat na. So, Buti tinanggap sa radyo yung kanta na yun. Oo, alam mo, ang radyo, okay. Ang tanong nila dyan is, sisikat ba yan? Kasi, ayaw nila magtanggal talaga ng isang kanta doon na ipapalit yung bago nakita na nila ako na meron na akong napasikat. May tiwala na sa akin. Sila. Sige,
subukan namin yan. Kasi sinabi mo sisikat yan Huwag mo kaming pabayaan dito. Huwag mo kaming Ihiyain. pahiyain. Oo. Sige, ako bahala dyan. Sumikat na. Eto ngayon, may dalawang artist sa Vicor na talagang hindi ko malaman din kung paano sisikat. Pero naniniwala ko sisikat ito dahil ang ganda ng mga kanta. Oo. Pero yung boss ko sa promotion, ayaw i-promote itong dalawang artist ito. Sabi niya sa akin, Yung dalawa na yung magkasama. hindi, magkahiwalay sila yung magkahiwalay. artist. Pero si Tito Soto, producer. Okay. Kung sabi ng boss ko, mamaya ko nabanggitin ng mga pangalan para may suspect. Yung sabi ng boss ko, itong isa, wala na may tsura to hindi matindi idol ang dating ito. Sabi ko, ang ganda ng kanta sayang. Magandang boses. Oo, maganda boses. Hindi, huwag mo na pag-aksayahan ng panahon yan. Okay. Itong isa naman, bata pa. 12 years old, walang mangyayari dyan. Babae. Tsaka yan, pamangkin na kasi ni Tito Soto yan, kaya nandiyan yan. Wala namang karapatan yan na maging singer talaga. Sabi ko, ang ganda ng kanta sayang. Di wala. Sige, boss kita hindi ko ma-promote. Kasi siya pa rin masusunod Eto ngayon, Tito Soto lumapit sa akin. Tato, bakit hindi ko nadidinig yung mga kanta namin sa radyo? Sabi ko, tapatin kita. Ayaw ng boss ko. Bakit? Kasi itong isa, bata pa lang daw yan. Walang market yan. Ito naman isa, hindi naman daw gwapo. Walang tsura. May tsura pero hindi May tsura, pero hindi naman daw matining idol. Yun ang inaanap nila kasi. Tapos nagalit si Tito. Susugurin yung boss ko. Huwag mo nang awayan. Ako nang bahala. Gagawa ako ng paraan. In-underground ko. Dinala ko yung 45 sa mga stasyon. Dinigay ko na hindi alam nung department namin na magpo-promote ako ng sumikat. Alam mo kung sino yung mga artist na yun? Sharon Cuneta. Mr. DJ, can I make a request? Pwede ba? Si Sharon yung sinasabi mo na 12 years old. Oo, si Ray yung hindi ganun itsura ko. Out kay Sir Ray. Hindi alam ni Ray yan. Ano po yung kwento ni Sir Ray? Alam ni Ray yung namin. Storya namin yan Kasi si Ray talaga. Napasikat. Yumikat yung kanta. Kasi gaganda naman talaga ng kanta ni Sir Ray kanina. So napahiya yung boss ko. Kinausap ko ng boss ko. Sabi, alam mo, tinrider mo ako Hindi mo sinunod yung gusto ko. Pero under din nila yon. Vicor kami. Kaya lang ayaw nga nung department. Alam mo kahit na kami mula sa same label ka, may priority yan Okay. So may mga priority artists na kailangan yun lang. Yun muna. Sabi ko, sayang to, sabihin lang natin. Ayaw. Ito lang, So ngayon, may priority. Oo, in-underground ko. Sumikat. Galing. Paano nangyari? Anong sabi? Napahiya daw siya. Ganyan. Tapos sabi niya, mag-resign ka na. Hindi kita makakatrabaho na ngayon. Kasi hindi kita mapagkatiwalaan Pero sa kanila pa rin naman yan sabi ko nga, nakatulong naman. Natulungan mo na nga sila na Hindi. So Sabi, ngayon, kung hindi ka mag-resign, I will fire you. Sabi ko, di fire me. Lakas pa na loob ko. Kasi alam ko, tama naman yung ginawa ko Sabi ko, kakampihan naman ako nila Tito Soto nito. Sabi ko, yung nangyari napahiya kasi sila Pinayad nga talaga ako. Kinagabihan, wala lang akong kotse. Nirepeses na yung kotse ko. Ano yung kotse mo? Ano nila yon? Kanilang Sa company carrier. Pero hinuhulugan ko na para maging akin. Tapos Binawi. Tapos sabi niya, wala kang makukuhang rito. Tapos, it will be put on record that you were fired. Sabi sa akin ng HR noon. So talagang, kala ko hindi matutuloy. Ba natuloy? Pag uwi ko, nilapitan ako ni Tito Soto. Tinawag sila Spunky Gregorio, yung BST. Tato, mapire. Spunky, walang trabaho si Tato. Ikaw munang bahala dyan. Malapit naman sa yung bahay nito. Pag imbitahin mo sa lunch ito, sa dinner, o labas kayo, whatever. So, minsan nila, ang ginagawa nila Spunky para maaniw na ako. Nalabasin na ako, pakainin, tsaka maludasin, sagutin na gano'n. Kasi si Tito Soto talaga, marami din pala kayong pinagsamahan din yan. Oo, TV at saka tsaka hindi pa siya sikat mo. Hindi pa sikat. Nalala ko na siya. Hanggang yun nga, nagkasama kami sa Vicor.
pinagmamalaki ko ngayon na Mm. I was fired because Oo. of Sharon and Ray. Kayo pala ang dahilan kay Sharon Oo, Cuneta. kaya si Sharon talaga, 12 years old, dinadala ni Tito sa Si Tito Soto. anak ni nung kapatid ni Helen Gabawa, si Sharon. anak ni Mayor Cuneta, Oo, si Sharon. Bago-bago pa si Sharon noon, nag-guest sa TV. Aba malapit na yung time ng TV show, sabi ko, "Tito, bakit wala pa rito si Sharon?" Kasi yung TV show in 1 hour, ano na wala pa siya rito Sabi ko, kailangan nandito na siya. Tawag si Tito kay Sharon. "Oh, Sharon, where are you?" "Sa bahay pa "Why? Why are you still there?" Kasi wala naman akong kotse I mean, hindi, ganito, kumuha ka sabihin mo kausapin ko yung yaya mo. Kuha kayo ng taxi, kami magbabayad sa taxi. Pagdating dito sa sa Vicor. So, gano'n yung ginawa nila. Pagdating sa Vicor, madali kami. So, ngayon, di ba may kotse ka ako doon. So, sinakay ko muna sa kotse ko doon. Habang nakasakay ko sa kotse, sabi ko, may makeup ba to si Sharon? Sabi ko, tanong ko yung yaya, meron. Makeup pa muna yan. Kasi habang habang sa sasakyan, kasi para kasi- pagdating doon, baka wala lang time na Salang agad. salang agad. Gano'n. So, talagang ano yan. Ikaw nag-drive. Ako nag-drive, kasi ako yung in charge sa promotions. Pag nag-guest sa radio yan, meron kami yung pinuntahan na radio station doon. Ewan ko, kilala mo si Nick Mendoza, si Nick Matilik Mendoza. Ang radio station nila sa loob ng Hilton Hotel. So, papasok kami ng Hilton Hotel. Pagpasok ko ng Hilton Hotel, may mga, display ng mga pagkain. Aba, nakita ni Sharon. Sabi, "Tito Tato, ayoko mag-guest pag hindi mo ako bibilan ng chocolate cake." Sabi ko, bihirang bata ito. talaga. Binilang ko. Sabi ko, sige na, bibilang ko na yan para lang matuloy ito. para matahimik Mga lang, arte niya noon. Ganun ang call namin ni Sharon noon. Hanggang, yun na nga, na-fire ako. Hindi na kami nagkita ulit. Hanggang ngayon, di pa kayo nagkikita. Nagkita lang kami later on. Pero hindi niya alam talaga na na-fire ako dahil sa kanila. Ngayon, alam ni Pero si Sharon. Ray, alam ni Ray. Kasi during that time, nakita ni Ray yung ginawa ko talagang Ibig sabihin po, napakalaki ng utang na loob sa'yo ni si Hindi Ray Valera. hindi at ko saka naman ni Sharon. sinasabi may utang na loob sila sa akin. Ginawa ko lang yung ganun na po trabaho yun ko. kasi isipin mo, dahil doon, tinanggal ka sa trabaho. Di ba? Pero nagpapasalamat ako nangyari yun. Kasi nung pagkatapos na ma-announce na wala na ako sa bike ko, wala pa social media no, pero Wala pa, kumalat sa industriya. Industry. Tato, na-fire. Ang daming offer sa akin ngayon. Kasi, Kasi alam na, sabi kasi siya. may ano ka kumbaga, May record na. may record ka na itong taon to, dadala lagi ng hit. Magpapahit ito. Kinuha ko ng Dyna. Ayoko na nga sana sabi ko, ayoko na sa recording, babalik na ako sa TV. Nung in-interview ko ni James D, yung presidente ng Dyna, hindi, pagbigyan mo na kami. Try mo lang. Kasi kailangan na. Magkano ba gusto mo na sweldo? Inopera ka na ng malaki. Hindi, ako na nga, sabi, name your price. Sabi ko, 400 pesos. Pero, kasi during that time, malaki na yun. 70s yun. Laki na nun 400. Hindi, pwede ganyan kaliit yan. Kasi hindi ka namin maliit pa malaki pala. dyan. Maliit talaga yun. So, binigyan ako ng malaking kuwan. So, na-spoil na ako sa kuwan. Hanggang, hindi nga, nasa Kasi inisip kasi nila, baka kunin ka ng iba pa. hindi, yun na nga. Pernisyuhan ka na ng malaki-laki. Nakilala ko sila noon sila Ramon, nasa Weya Record sila sister company ng Dyna. Sabi sa akin ni Nonoy, Tato, lipat ka dito sa amin. Kasi, Pinag-aagawan si Nonoy ang dating promotions manager ng Weya ng Weya. gagawin siyang producer ni Ramon Choi. So, mawawalan sila ng promotions person. Kung baka ikaw ang papalit. Ako papalit. Sabi ko, sige, lipat ako sa inyo. Yun, doon na kami nag-umpisa na ako. Doon kami nagkaroon ng maraming hit na kung saan sino na yung pinasikat namin. Di ngayon, ang iniiwanan mo na parang nagsisisi din sila. Ito ngayon maganda nakakatawa Nung ilang years na, nag-number 1 ang Weya. Kasi ako, hindi pwede akong hindi number 1 yung kumpanya ko. Kasi kung hindi number 1 yan, ibig sabihin hindi kumikita. Hindi kumikita. So, sino magpapa-number 1? Ako Ikaw Ako ang gumagapang Grabe, no? ng promotions Kung naabutan ko yung taon mo, anyway, hindi pa mahuli. Pwede pa tayo magkukuhan. Pag-aralan mo ito, mga sasuggest ko. So, ang nangyari sa akin nun, ang dami kong napahit, no? Tulad na lang, okay. Si Barco Season. Dati yan, nakilala ko nung sa Soljak. Kasi ako dati,
nagsimula talaga ako, manager ako ng isang grupo Mm. ng singer Mm. na nag-produce ng kanta. Mm. Yung kanta na yun, walang may gusto. May isang record company na kumuha. Mm. Ang record company na yun, Sojak. Yung Sojak na yun, hindi ko alam na meron palang napuntahang parang problema na may kilalaman sa payola. Oo. Na sila yung nag-expose ng payola noon. So, banned sila sa mga radyo Sa noon. radyo, So, yung sabihin, pag kasi galing ng Sojak yan, Mm. hindi lang tutugtugin Oo. yan dahil Kumbaga sila yung nag-vulgar eh. mabilul ka nila eh. Yung kanta ko nung pinopromote ko, Sojak ang Oh, label. Sojak. Ayaw kagad ng Ayaw ng radio radyo. station. So, sabi ko, paano kaya to? Doon ko nakakita paano tumatakbo yung industriya na yun. Oo. So, wala pa akong idea. Basta tinutulungan ko lang kasi yung mga kaibigan ko, Oo. parang minamanage ko lang sila. Sino yung artist na yun? Rick, Mel, and Mari. Yung dalawa, parang gwapo, mga model ni Pitoy Moreno dati, mga fashion model talaga Oo. na mga tisoy, mga Spanish lang salita nga, pero mga Pilipino sila. Tapos yung si Mari, si Ricky, siya yung composer ng grupo. Siya gwapo rin, mistiso rin. Puro, kunya, Espanyol lahat ng dating nila. Kaya akala mo po, foreign group, pero basically Pinoy sila. So, hindi ko maipasok sa mga Oo, kasi nga, stasyon. dahil nga dun sa record ng May isang stasyon lang pumayag. Buhayan. And during that time, hindi pa sikat ang FM station noon. Oo. Ang sikat noon, Ano puro yung- AM eh. yung AM. Saka noon talaga, wala pang FM. Oo, wala pa. May isa lang ng FM noon na nag-umpisa. Ano Nag-pop pong ano siya. yun? Anong LS, DWLS. Diyan sa GMA 7. parang kay LS na ngayon? So, Ibig sabihin pinuntahan sila ko. yung unang-unang Oo, FM radio oo, station? oo. Sila talaga yung unang FM pop talaga. Kasi dati ang FM, classical meron. Oo. Pero yung pop, wala. Wala. So, sila yung unang Pang nagka. classic kasi. Ngayon, ang sinasabi nila noon, FM ka, wala nakikinig dyan, wala mangyayari dyan eh. Nung naipasok ko sa tuwa sa akin na Sojak, napasok ni Tato sa radyo yung sa FM. Saka talaga tinutugtog, no? Ngayon, ito na. Sumikat. Tapos pati sa television, mga penthouse, bigyan sila. So, doon ko naranasan yung mag-promote ng artist at saka ng composer sa Pero sabi ko, hindi ko talaga kinahiligan kasi sabi ko, TV pa rin ako. Tapos si Marco, balik tayo kay Marco. Kasi si Marco, Sojak yan dati. Nakita ko yan. Walang nangyari. Hindi siya sumikat sa Sojak noon. Kasi nga naban eh. Hindi lang siya naban. Lipat nga siya sa Alpha, wala rin nangyari. Wala. Okay, ito na ngayon. Nung time nung nasa Uwe na siya, sabi ko kay Nonoy, Nay, bakit kinuha mo yan? Walang mangyayari dyan. Hindi naman sumikat yan. Sabi ko ganyan. May boses naman eh. Tsaka may appeal. Yung mga composition sa kanya rin yun. Hindi. Singer lang talaga si Marco. Marco. Si Nonoy, sabi niya, meron akong nakuha sa isang composer na kanta. Babalik. Maganda. Pakanta natin kay Marco. Marco, sabi ko, kung talagang, kasi ang tawag ko nga sa kanya, Jigs. Galit sa akin yan noon eh. May jigs kaya ta, kasi malas may kamalasa kaya ta. Kasi nandiyan naman sa'yo lahat, pero hindi ka sumisikat. Sabi ko, merong malas sa'yo eh. Sabi ko, ito Marco, pag ito, hindi pa sumikat sa'yo to, jinx ka talaga. Galit sa akin si Marco, no, talaga. Nung nadinig ni Marco yung kanta, sabi ko, ayoko kantahin yan. Parang may mali sa lyrics. Sabi ko, ang ganda yung kantang yan. Kantahin mo yan, wala mawawala sa'yo. Yun na nga, pag hindi pa nag-hit talaga yan, ikaw ang malas. Nag-challenge siya ngayon. Kinanta niya. Anong kanta po yun? Yes, ngayon. Nung na-release na, takbo sa amin, sa record, tontuwa. Sabi niya, ito mo, nag-hit yung kanta. Sabi ko, lul. Ayaw mo nga kantahin yan noong una. Ikaw lang talagang, hindi naniniwala. Sabi ko, mag-hit yan. Oo nga thank you. At least na Ibig sabihin, dahil sa'yo. Hindi, si Nonoy. Nonoy yung namili. Siya na yung A&R siya ang namili ng kanta. Pero ikaw yung nag-push. Nag-push kay Marco na convincing siya na kantahin niya. Kasi ayaw nga sa kanta. Anong kanta yun? Make Believe. It's just to make believe. It's just to make believe. Ito na ngayon. Nag-hit na. Pangalawang kanta. Sabi ni Nonoy, meron ako kinumpos para kay Marco. Eto na ngayon. Sabi ko, Marco, kantahin mo to. Okay, sige.
Naniwala na si Marco, gihit eh, kasi nakapag ano na eh. nakaahon na siya eh. Oo. Naka-experience siya na nung sumakay siya sa tricycle, alam ng tricycle driver yung kanta niya. Nasarap Sabi sa ko, hit na pakiramdam ako. doon eh. So, ito na yun, nung binigyan na ng kanta ni Donaitan, lalong nagkaroon ng big hit, mas malaki. Tapos ito maganda. Ang Alpha, may album na hindi ni-release dahil alam nila hindi na bumibenta si Marco eh. Pero nung bumenta na si Marco, nag-release ng isang kanta na doon sa album na yun. Alam mo nangyari, for the first time in the history of music sa Philippines, isang artist, dalawang labels, magka-compete tayo siya, naglaban for number 1 and number 2. Yung kanta ni Marco sa amin, nakumpose si Nonaitan, My Love Will See You. My love will see you through. Alpha, I'll Face Tomorrow. I'll Face Tomorrow. I'll face tomorrow. Yung sa Alpha, yun, matagal na niya yun. Oo, yung pa sa matagal dati. na. Dalabi na nga yun kasi wala nangyari. Naiahon nila. Kasi sabi, sumikat, ilabas kaya natin Oo, sumikat din. Kaya talagang si Marco lang ang may distinction na dalawang labels magkakompetensya. Kaya nga big star si Marco noon. Kaya sabi ko, okay. Sabi ko, maniwala na kayo sa akin. Isa pang artist na dating nagpresenta sa akin na i-manage ko raw siya. Dancer siya eh. May grupo siya eh. Malabas sa TV. Sikat sila sa TV. Pupunta sa akin sa OEA Records on. Sabi, Tato, manage mo ako. Singer ako. Singer ka ba? Dancer ka eh. Hindi, singer ako. Meron ako -1 dito. Play mo yan, kanta ako. Okay, Spando Ballet yan. Dating, okay, kaboses. Sige, mukhang may kinaukuhan ka. May boses ka. Jojo Alehar. Jojo Alehar, Sige. di ba? Okay. So, kulit din eh, si Jojo. I mean, tsura, that entertainment. Sabi ko, sige. Galing din pala sa iyo si Sir Jojo. Nilalis ko pa yan eh. Tawag niya sa akin, Germany. Manager. Germany. Pinaligtad lang eh. Noong una, binigay ako kanta sa kanya kasi may isang taga-Dyna na may pinopromote na theme song ng isang movie. Naghahanap ng isang bagong singer na pwede kantahin yung theme song. Sabi ko, bagay ito kay Jojo. Jo, kantahin mo ito. Sabi ko, baduyin naman yung kanta yun. Ayoko. Sabi ko, Jo, gusto mo maging singer, di ba? Kantahin mo ito. Ang kulit eh. Ganun na naman ang ginawa mo. Ganun Kay na Marco, naman. ganun din. Di ba? Ayaw maniwala na yung kanta mag-hit eh. I mean, Nakikita mo na kasi sa kanya na bagay. pero foreign yung hit kasi theme song ng isang international movie. Sabi ko, kantahin mo lang yan. Mag-hit ka dyan. Yung reality ang title lang. Di ba? Reality. Nag-hit siya. Eto na ngayon. Yun yung first single niya. Sabi nung taga-Dyna sa akin, Tato, meron kami dito kanta sa Dyna. Kasi dati Dyna ako eh. Na hindi sumikat. Ano mo so sa artist mo bago. Jojo, pakantahin mo. Baka sumikat sa kanya. Binigay ko kay Jojo. Lalo na naman yan. Ayaw na Baduy naman yan. Ayoko naman. Ano gano'n. Alam mo, Jo, huwag kang magpilit ng gusto mo. At this point in time, makinig ka sa akin kasi alam ko yung alam mo. mag-hit at saka yung hindi mag-hit na makakatulong sa'yo. Hindi ka naman kita bibigyan ng makakasama sa'yo eh. Oo nga. Okay, kinalta niya pero sa bahalang loob niya pero kinalta niya. Pero nung nag-hit, gano'n lang, parang makakapit sa'yo eh. Kasi mag-hit. Lul. Kung di dahil sa'yo. Anyway, yung Anong kanta, kanta po yun? Yung... Boulevard. Never knew that it would go so far. Nag-hit. Nag-hit. Hanggang naniwala naman ako kay Jojo na composer din siya. Kaya nung later on, nung nasa Sony na ako, meron siyang nilapit sa akin na singer na ginawa niyang Composition niya na. lyrics. Ginawa niyang Tagalog. Foreign yung kanta. Ginawa niya Yung Tagalog. kanta, binigay ko kay Jeanine Desiderio. Ang kanta, Hindi Ako Si Darna. Hindi ako si Darna. Hindi ako si Darna, hindi ako si Darna, wala akong lakas
din yun. Sumikat yun. Jojo Alejandro nagpo-photo. Hindi siya kumanta kasi Oo. kailangan babae. Oo. So, si Jeline noon, may dilabas, pero pagka-jazz ang album, mataas. Sabi ko, alam ko, Jeline, mukhang walang sisikat dito sa mga kanta na pinag-produce mo. Dagdag mo na lang itong isang kanta na ito, kay Jojo. Oo. Sinadali ko yung kanta, sabi niya, ganda yan. Sige, gawin ko. Yun, nag-hit. Oo, ang dami mo palang pinasikat na mga Hindi ano. lang yun. Halos lahat ng ano yata dumaan sa'yo ah. Halos. Sino-sino pa? Sino-sino pa? Mayroong Well, pa. of course, sila Anthony Castello, sila Nang dahil sa pag-ibig tayo ngayon tao. Kasi Ikaw ba'y nalulungkot? Ikaw ba'y nag-iisa? nadala ko pa sa mga radio stations yan. Ako nga, sumasagot lahat ng mga interview nila kasi hindi sila nagsasalita. Ayaw ko kung hindi sila marunong mag-Tagalog o ano. Kasi Nahihiya lang baka. taga Mindanao yung ibang miyembro Baka nahihiya sila. Nahihiya sila Nahihiya pa sila At saka mag-Tagalog. hindi, English kasi karamihan ng mga radio stations pag nag-i-interview Kasi alam mo, mga English, mga radio noon. Mga Inglesero kasi mga Inglesero, DJ. mga DJ Wala pang masyadong ano So, ako, sumasagot pa. So, Ano rin pala yung asin sa'yo. ako rin ang nag-promote ng mga kanta nila nag-promote nung panahon ngayon. Parang wala yatang hindi dumaan sa'yo ah. Si Freddy Aguilar, ito magandang story. Brad Aguilar, ikaw din na nag-ano nun. Oo, si Freddy, bago yan sumikat, may istamba yan sa Bangkor kasi ginagawa na ni Tito Soto ng album. Tapos, nakikita ko yan. Alam mo ang Bangkor noon, sa Cubao yan dati. May bilyaran sa baba. So, pag umaga, nakikita ko yan si Freddy. Nandun sa baba. Nandun sa bilyaran. Sabi ko, sino ba itong Naglalaro? Jeeping Kulelat na ito? Eh, Na mahaba ang buhok. long hair, tapos naka parang paisley na mga damit, naka bell bottom pa, gano'n. Sabi, Jeeping Kulelat, ang tawag ko. Hindi, kung pansinin yung mga gano'n. Tapos, mamaya naaman ko, magiging recording artist na. Nung nakita ko sa Metropop, sabi ko, eto yung nakita ko sa Bangkor. Noong time na yun, ano pa lang, yung parang nag-a-apply pa lang si... Hindi, nagre-recording na siya. Hindi na nagre-recording pa lang. siya, pero tinatago pa nila Tito. Kasi alam na nila na mag-hit yung kanta na anak. Pero hindi pa nila alam na kung ano magiging resulta dun sa Metropop. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang. Natalo nga yun Ibig sabihin, nung nirecord nila yon, Wala pa yung Metropop. Wala Hindi pa. kasali na siya sa Metropop, pero inunahan na nila na hawakan si Freddy. okay, kasi Hindi, nakarinig dito. kasing maganda. Kasi alam nila, sisikat tong kanta. Eto na ngayon. Si Freddy, palagi ko kasama nung unang mga araw niya. Wala pa rin kotse yan. Ako sa akin sumasakay yan dati. Ako palagi may kotse noon. Pag lumilipat ako sa bawat kumpanya noon, ang unang dinedemand ko, bigyan ako kotse. bigyan ng Hindi, kotse. wala kotse. Kasi mahirap nga naman na wala ka sa sakyan. Hindi ako makaka. Yung panahon ko sa recording, talagang ang dami kong, ang treasure ko talaga dyan is nakilala ko yung karamihan ng mga artist na bago sila sumikat. Bago sila sindigan. Sa'yo muna dumaan. Kaya tuloy si Jamie Rivera. Jamie Rivera, nag-judge kami. Judge ako. Isa ako sa mga judges sa UST. May contest sila doon na Pax Romana contest. Singing contest yan sa school. Ang mga judges doon, isa sa mga judges doon, si Jose Marichan. Si Jamie tumuntong, Kumanta. na-miss niya yung first cue. So tumigil siya. Tapos nakiusap, kung pwede pa siyang Ulitin. i-allow ng judges na ulitin. Inalaw namin. Tapos nakita namin, ang galing to, batang ito. Nilapitan ko na, pagtapos ng kwan, siya nga nanalo. Tapos, pinunta ko backstage. Alam mo, sabi ko, pwede ka mag-recording artist, punta mo ko sa Weya Records. Pumunta naman si Jamie noon sa Weya Records. Pinakilala ko sa kumpanya, sa boss ko, kay Bella Tan. Sabi sa akin ni Bella, alam mo, Tato, puno na tayo, ang dami natin artist, hindi mo na ma-accommodate yan. So, sabi ko, Jamie, hindi na kita pala pwede i-sign up dito kasi dami na namin artist. Pero alam ko sa Octo Arts, may hinahanap pa sila. Punta sa Octo Arts kay Orly Ilagan. Nagpunta ng Octo Arts, tinanggap. Yun, sumigat. Naging daan ka nun eh. Oo, kaya sabi ko, may kinalaman pa rin ako sa pagsikat kay Jamie. Ginamit pa rin yung pangalan mo doon. Oo. Pinapunta ko dito syempre. ni Sir Tato. Pero hindi, I mean,
give credit where credit is Oo. due. Kung di naman magaling talaga sila, wala rin yan eh. Alam mo yung mga artist na nakatrabaho ko, magaling talaga sila. Pinaniwala ko sila. Yun yung una kong natutunan. Una-una, naniwala ako sa kanila. Oo. So dapat Maniwala sila ka rin, rin. maniwala ka rin sa sarili nila. Sa sarili mo. Karamihan sa mga artist natin, lalo na tayo sa Philscap, marami tayong mga artist composer dyan na hindi naman sila naniniwala sa kakayahan nila. Sabi ko, kaya kayo hindi sumisikat eh. Kasi hindi na Hindi kayo naniniwala eh. Dapat kayo una maniwala na sisikat ako. Kasi kami kumbaga kami na lang yung cheering squad na, magaling to. Pero kung hindi ka naniniwala, kung ako Wala rin eh. naniniwala lang at ikaw hindi, wala mangyayari. Nasa kanya pa rin ang Kaya ako, nabuo ko yung tinatawag kong paano maging star. Ang isang di ba may ginawa ka, may kang libro? Ay, oo. Itong libro ko, yung 7 Universal Principles on How to Become an Entertainment Celebrity, no? Na, ito, no, dinocument ko na lahat dito, lahat yung mga experiences ko, kasama na kung sino-sino yung mga pinag-usapan natin kanina. Nandito Dito lahat. Oo. Tapos yun nga, ang laki ng realization ko nung habang nakatrabaho ko itong mga sila Freddie Aguilar, sila Ray Valera, sila Sharon, sila Rico J. Kumbaga parang may kinalaman sa kamalayan, consciousness. So, doon ko na-formulate yung aking natawag ngayon itong I Am Kamalayan Movement. Na tinuturuan ko yung mga tao, gamitin nyo yung kamalayan nyo para umunlad kayo. Baguhin nyo yung mga bagay sa inyong kaisipan, yung mga paniniwala nyo na negative, na imbis na makatulong hinihila kayo. Marami kasi sa atin, ang gaganda. Magaganda ang boses, guwapo, maganda. Nasa kanila na lahat. Pero walang dating. Ang ganda pa na yung kanta, tapos hindi sumisikat. Sabi ko, anong problema dito? Kumbaga package na, pero Package wala pa rin. na. So, sabihin, may kinalaman to May sa kamalayan. Sila yung nag-iisip na, baka hindi ako sumikat. Kaya nga, hindi pala sumisikat. Sila unang naniniwala na, hindi pala sila naniniwala na Ngayon, mula sisikat ngayon, sila. maniniwala na ako. Oo, yun ang talagang unang-una. Actually, ako, bakit ako hindi maniniwala sa'yo? Nung napanood kita sa Pilipinas Got Talent, ang lakas ng dating mo eh. Yung kumpiyansa mo na, kaya sabi ko, okay ito ang galing talagang believe siya sa ginagawa niya. Hindi mo sa sarili ko. Yun ang kailangan mo eh. Sino pa ba naman ang bibilib sa'yo kundi unang ikaw mismo? Ganun ako talaga eh. Kita mo si Ray Valera. Naniniwala siya. Magaling ang mga kinumpos niyang kanta. At maganda ang boses niya. Naniniwala siya, sisikat siya. Sumikat. Kahit na ano sabihin ng mga tao sa kanya. Alam mo, nasa aeroplano kami noon. Galing kami kung saan kami galing. Pumunta sa akin nakaupo ko sa may baka misilya sa tabi ko. Yung kasi sumikat na yung Superman niya na kanta. Oo. Ako si Superman, pagkasama kita. Sabi, Tato, iiyak, parang lungkot. Bakit ganun? Sikat yung kanta ko, pero ako hindi sikat. Kasi hindi siya nakikilala. Hindi siya nakikilala pa sa TV noon. Sabi mo, pagbalik natin sa bahay nila, ako bahala sa'yo. Yun, hanggang nakilala na nga siya. Ayan, Sir Ray. Shout out po. Hindi, alam ni Ray yan. Kaya hanggang Ang nakikita kami. laking impact at ang laki ng tulong na Alam mo si Ray, nung nasa Sony Music na ako, meron siyang gusto ma-experience. Pumunta sa akin sa office yan. Sabi ko, anong problema? Anong gusto mo mangyari? Gusto ko maging assistant mo. Sabi ni Sir Ray. Libre. Huwag mo akong bayaran. Sabi niya, Oo, magre-report ako sa'yo araw-araw. Sabi ko, okay. hindi pa siya hindi pa siya... Star na siya noon. So, na siya, superstar na siya. Wala na siya magawa sa buhay niya. Pero gusto niya ma-experience yung maging recording executive. Yung ginagawa mo. Yung ginagawa ko. Ang plano kasi niya noon, gusto niya matutunan yung ginagawa mo. Oo, gusto niya makita ngayon yung paano yung nangyayari. So, araw-araw, pumunta sa office ko yan. Kaya yung boss ko sa Sony, ano yan, si Ray, empleyado ba natin ngayon? Hindi. Sabi ko, pero assistant ko. Dinala ni Ray yung recording gadget niya. Nilagay niya sa table ko. Assemble niya. Tapos yun, okay, neto ngayon na maganda. During that time, naging very close ako kay Butch Albarracin. Butch Albarracin was the founder of Center for Pop Music. Yung Center for Pop, yun yung nagbibigay ng voice lessons dati.
sa mga Oo nga. gustong maging singer. Eto ngayon, nung time na yun, sabi sa akin ni Butch, meron akong artist dito. Mm. Baka gusto mong bigyan ng break. Sabi ko, sige, papuntahin mo rito. Pumunta sa akin. Sabi ko, wow, anong gagawin ko rito? Parang, basta kumakanta siya. Mm. Nabigyan ko na ng training. May boses siya. Gawa mo ng album. Sign up mo. Hindi, eto na. Sabi ko, big star ito. Nung sinirap ko, in-announce ko, word spread around, worldwide, Mm. na sinign up ko sa Sony, itong artist na ito. Walang iba kundi si Sara Balabagan. Sara Balabagan, nagkakaso yan eh. Yung may pinatay siya sa ano eh. Nag-singer din pala si Sarah. Oo, yun na, dumaan sa Center for Pop yan, lapit sa akin ni Butch. Ito ngayon, sabi ko, okay, sige. Eh, tama-tama, si Ray, okay ko Ray, gawa ka na, ito, ikaw producer, ikaw na yung gagawin ko producer dito. Ginawa namin project si Sarah. Pero, ang problema ko, wala pa kaming ginagawang kanta. Worldwide, CNN, BBC, yung mga para lang to announce that she's a singer, ginawa namin yung concert sa kulungan ng mga kababaihan sa Mandaluyong. Sabi niya, gusto ko sa kulungan kasi galing ako dyan eh. Pagdating doon sa kulungan ng mga babae doon sa Mandaluyong, lahat ng spasyo na kung saan pwede ilagay yung mga camera, TV camera, nandun. Pero yung mga TV camera, BBC, CNN, German TV, NHK, international media, doon talagang, Bakit? kasi kilala si World News si si Sarah eh. Talagang, sabi ko, first time kong na-experience ito na yung ABS, hindi makasingit. Wala silang Wala masingitan. pwestuhan, Wala punong-puno. mo pwesto na, kumuha na ng mga international media yung... Naunahan na sila. Oo, so sabi ko, ang bigat pa lang celebrity itong hawak ko, international kaagad Pero wala pa kaming album. In-launch ko pa lang. In-announce mo pa lang, nalaman nila na Oo, na ganun kabilis yung balita. So, nung nag-concert, dumating lahat sila. Pinadala yung mga TV crew nila. Kinover yung concert. Eto ngayon, the week after, tawag sa akin ng BBC. Tato, can we listen to a track that you have recorded? I'm sorry, but I don't have anything to make you listen to right now because we haven't recorded anything yet. Sabi ko ganyan. Every day tawag sa akin BBC. Kulit. Talagang i-feature nila sa London na ganun sila interested kay Sarah. Eto ngayon, nagpunta rito si Jerry Halliwell ng Spice Girls para interview si Sarah. So, yun. Inano namin, accommodate namin. May TV crew siya, BBC rin. Tapos, sabi, basta as long as exclusive. Yung ABS-CBN noon, gustong sumingit. Pinapaalo. Galit na galit sa akin. Ano nga ba? Pilipino ka. Tapos kami yung pinapalayas nyo dito. Sabi ko, may kontrata kami nito na exclusive sa kanila itong, kasi, imagine, Jerry Halliwell, just to interview Sarah. Sabi ko, wow, ganito pala ka, ang maging international. So, ano po yung kanta ni Sarah na, actually, wala na sumikat sa mga kanta niya kasi nga, na-delay na Yun ang isang aral na kailangan matutunan ng mga singer at saka composer. Pag nalipasan na, wala kayo sa timing, wala mangyayari. Sayang na, nandun na sana yung nandun na lahat Nandun pagkakataon. Nagkamali ako sa timing Biglang in-announce ko Sabi ko kung hindi ko muna i-announce, tinago ko muna. May album ka na dapat sana na nakalaan. Oo, kung may album na ako noon, baka international kaagad yung Kaya kinukulit nila kasi... Kaya nung lumabas yung album, wala na yung interest sa kanila. Hindi na sila interesado. So sabi ko sayang. Anyway, si Freddie ang baligtad. Si Freddie started from the Philippines. He never intended to actually tour the world. Pero, ang nangyari sa kanya, bawat country sa Europe, sa Asia, gumawa ng version ng kanta niya, ng anak niya. So, sikat na yung kanta niya doon, may sarili ng mga version,
nung bago siya pumunta pa roon at nag-concert. Kaya ang dami niyang countries Grabe, na napakaswerte ni Frida. siya lang yung artist na masasabi na international artist talaga. Pero di ba siya nabigyan ng national artist ba? Wala ba siya? Wala siyang, Hindi siya nabigyan? eh. Kasi nga, baka pwede posthumously later on. Kasi namatay na siya. Kung tutuusin di ba? Oo, qualified siya talaga. Oo, kasi buong mundo, Halos buong mundo. Halos buong Wala mundo pa nga wala pa makapantay yata doon makapantay doon sa kasikatan ng sa anak lahat ng niya. Pilipinong artist yata, wala pa nakagawa ng Wala ganun, pa, Siya pa lang. Siya Diba? pa lang. Sana magkaroon din siya ng ano, no? Kaya, Di ba? Kasi itong mga naging, ito sasabihin ko sa inyo, mga composers, mga singers, ang dami nating composition. Bakit hindi tayo nabibigyan ng pagkakataon sa international? Kasi, ang tingin nila sa Pilipinas, mangungopia. Kasi kung ano yung hit sa US, gagayahin. Kaya meron tayong Matt Pro local, meron tayong Cliff Richard, si Jose Marichan, meron tayong Michael Jackson, kung baga parang may tayo. So, hindi tayo pinaniniwalaan na original. Ayaw tayo bigyan ng pagkakataon na ganyan. Si Freddy lang ang nagkaroon lang talaga. Kasi yun ang original na sa kanya. Kasi yun, hindi natin tinulak, pero may nagsariling buhay yung kanta. Nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. Tagalog pa yung kanta, hindi English. Pero when they learn the meaning, nung napatranslate nila, nakuha yung meaning. Kasi universal yung meaning. Lahat tayo anak Lahat tayo naka-experience. Karamihan sa atin, inaasa natin ang kanta, may sariling buhay yan. Wala. Ang tanong dyan palagi is, okay, ang boss ko nga dati, bago ako nakaka-sign up ng bagong artist, o i-recommend ng bagong artist, ang tanong sa akin isa lang, anong storya niyan? Hindi, magaling ba yan? Anong istorya ng artist? Anong storya niyan? Kasi kung may storya at maganda, kaya kita mo ngayon, di ba reality one pa lagi ngayon, pinapakita kagad yung buhay ng singer bago sa mga tawag na tanghal, yung buhay ng artist, inaano kagad nila. Para lang pakita na tunay na pagkatao. Yun ang kailangan natin. Yung kung sino ka talaga, pakita mo. Yung pagka-unique mo. Yan, dito sa libro ko yun. Importante unique ka. Hindi ka pwede gumagaya. Kaya tayo ayaw pansinin dahil alam nila, gaya-gaya lang tayo. Mali Kaya kailangan baguhin natin yung yun din nasa isip ko. Yung gusto ko talaga unique din ako. Oo, kailangan unique ka. Yung wala kang tinutularan. Ayaw ko nang gagaya-gaya Totoo yan. So, yan kung yung magaya man, parang na hindi sinasadya yung makagaya, pero mas gusto ko yung ano talaga Kaya yung katulad nila Ray Valera, wala silang ginagaya. Sila Freddy, wala silang. Si Rico Che, wala rin ginaya si Rico Che. Sarili nila. Kaya sila lumipad ng husto. Kaya doon ko nakita kung ano yung magiging kahihinatnan ng isang artist kung wala kang ginagaya, original ka. Kasi kung may ginaya ka lang, sabi mo, palitan mo yan. Kasi ganun ang naging style natin. Kaya tayo, hindi binibigyan ng respeto sa ibang bansa. Lalo na sa Amerika.